illegal use of public funds amounting to 3.57 billion. Ito yung ginamit pambili ng bakuna, no? Yung Dengvaxia. Dahil ito raw ay one, hindi bahagi ng expanded program for immunization, and two, hindi raw to nakasama dun sa listahan ng Philippine National Drug Formulary. Ikaw po ang kalihim ng DOH that time. Ano po ang katotohanan nito? Well, unang-una dun sa allegation na 3.5, I believe during my time, mga less than 1B ang nagamit, no? At ito nga, in-expand, ipinagpatuloy ni Secretary Ubial at ni Secretary Duque. So, alam naman natin na kapag in-expand at ipinagpatuloy, it's simply because they know that everything is ordered. Right. Doon naman sa sinasabing wala siya sa Philippine National Drug Formulary, napaka-tagal po ng inclusion ng mga gamot sa PNDF. Kaya meron pong proseso at karamihan po, no, it's not the first time, it's actually ilang beses yan, no, at paulit-ulit yan, hindi lang po sa dengue vaccine, kundi karamihan ng mga bakuna, yung mga gamot sa cancer, yung mga gamot sa HIV, meron pong proseso na dinadaanan ito at nagkakaroon ng PNDF exemption, pero dumadaan pa rin siya sa tamang proseso sa Food and Drug Authority. No? Again, kaya nga mas maganda na ito ay mapag-usapan sa korte at sa tamang korte para matuldukan na yung issue na ito. Linawin lang natin to. Kung totoo na wala siya sa budget ng Pilipinas, bakit po na yung SARO ay napaka-specific? No, the SARO is very specific. It says dengue vaccine for NCR, Region 3, and Region 4A. So, ang DBM po ang nag-issue ng SARO na yan at nakarating yan, no, sa Department of Health noong December 29, 2015. Kaya, klarong-klaro po. That's why, again, ang sinasabi namin, maganda nga po na maidala na sa korte para once and for all, matuldukan at matapos na ito.